Matagal ng issue ang umano'y pagiging hari sa kalsada ng mga opisyal na ginagawaran ng protocol plates. Kaya matapos masangkot sa insidente ang isang opisyal ng DOTR, banned na ang paggamit nito sa ahensya. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Ipinagbabawal na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang paggamit ng protocol plates, blinkers at sirens para sa lahat ng opisyal ng DOTR at attached agencies nito. Yes, kanina pong umaga naglabas kami ng kautusan. Naglabas po ako ng kautusan ng isang memo sa lahat ng DOTR officials kasama ng ating sectoral at attached agencies. Pinagbabawal ko po ang paggamit ng protocol plates. Alam naman po natin na yung paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers, naaabuso. Abuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. Ito ay kasunod pa rin ng kamakailang viral video ng car incident na nangyari noong October 9 sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Sangkot dito ang SUV na may protocol plate number 10 na gumamit din ng blinkers at wangwang, sakay si DOTR Undersecretary for Special Concerns Ricky Alfonso. Sa naunang opisyal na pahayag ng DOTR, bagaman maaaring gumamit ng protocol plate number 10 si Alfonso bilang Undersecretary, napag-alaman sa LTO na ang ginamit na sasakyan ay hindi ang rehistradong sasakyan na maaaring gumamit ng nasabing plate number. Private company din daw ang registered owner ng sasakyan. Tama po. At the name of the company, if I remember it right, is Stanwich. No? At yung aspetong pong yan, yung pag-imbestiga sa paglabag ng batas trapiko, iiwan ko po sa LTO dyan. Nagpalabas kami ng show cause order kahapon regarding dyan. At nagbibigay ako ng within the day para isurrender nila yung sasakyan at yung driver dito sa LTO main office. Pasado alas 3 naman itong hapon, isinuko na ang sasakyan na ginamit sa insidente. Mismong ang driver din ang nagmaneho patungong LTO Central Office at saka ito sumailalim sa pagdinig. Nauna nang sinuspindi ng LTO ang lisensya ng driver ng 70 araw at sinibak na rin ito sa trabaho ayon sa DOTR. Nagpapatuloy naman ang investigasyon hinggil sa insidente. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.